Ang Pilipinas ay isang lupain na puno ng dangal at tapang dahil sa mga bayaning nag-alay ng kanilang buhay para sa kalayaan at kaunlaran ng ating bansa. Buong pagmamalaki at pagmamahal na inihahandog ng mababang paaralan ng Padre Jose Burgos sa pangunguna ng mga guro sa Araling Panlipunan, ang Video Kasaysayan, serye ng paggunita, ang talambuhay ni Padre Jose Burgos. Padre Jose Burgos, na kilala rin bilang Jose Apolonio Burgos y Garcia, na kabilang sa pangkat ng mga paring martir na Gumbulsa, ay isang kilalang Pilipinong pari, manunulat at leader ng kilusang sekularisasyon noong panahon ng mga Espanyol. Ipinanganak siya noong Pebrero 9, taong 1837 sa Vigan, Ilocos Sur, kina Jose Tiburcio Burgos, isang Espanyol na opisyal, at Florencia Garcia, isang Filipina. Noong siya ay natuto na sumulat at nagmasa sa tulong ng gabay ng kanyang ina, ay pinagpasyahan siyang pag-aralin sa Maynila. Si Padre Jose Burgos ay naulila sa magulang noong siya ay 8 taong gulang pa lamang. Sa kabila nito, nagpatuloy siya sa pag-aaral at nagtapos ng Bachelor in Artes sa Colegio de San Juan de Latran. Nag-aral din siya sa Universidad ng Santo Tomas, kung saan nakatapos siya ng mga kurso sa teolohiya, filosofiya at batas ng simbahan. Siya ay naging pari noong taong 1865 at itinalaga sa Katedral ng Maynila. Naging aktibong kasapi siya ng kilusang sekularisasyon na naglalayong ipaglaban ang karapatan ng mga Pilipinong pari. Ang kilusang ito ay pinamumunuan ni Padre Pedro Pelaez, at nang namatay si Padre Pedro Pelaez, si Padre Jose Burgos ang pumalit sa pamumuno kasama sina Padre Mariano Gomez at Padre Jacinto Zamora. Si Padre Jose Burgos ay may mga kontribusyon sa iba't ibang larangan. Sa edukasyon, siya ay nagturo sa Universidad ng Santo Tomas at nagbigay ng mga leksyon sa filosofiya at batas ng simbahan. Sa kilusang sekularisasyon, siya ay isang leader ng kilusang sekularisasyon na naglalayong ipaglaban ang karapatan ng mga Pilipinong pari. Sa panulat, siya ay sumulat ng mga artikulo at liham na nagtataguyod ng karapatan ng mga Pilipino. Ilang mga kilalang akda ni Padre Jose Burgos ay La Verdad, ang katotohanan, isang artikulo na nagtataguyod ng karapatan ng mga Pilipinong pari. Manifesto, isang dokumento na naglalayong ipaglaban ang karapatan ng mga Pilipino. Hanggang sa dumating ang araw na hindi inaasahan ni Padre Jose Burgos na mangyayari noong Enero 20, taong 1872, naganap ang pag-aalsa sa Cavite. At si Padre Jose Burgos ay isa sa mga ipinahuli at inakusahan ng sedasyon. Siya ay binitay sa pamamagitan ng karote noong Pebrero 17, taong 1872 sa Bagong Bayan, ngayon ay Luneto Park sa Maynila, sa edad na 35, kasama sina Padre Mariano Gomez at Padre Jacinto Zamora. Sila ay ipinapatay dahil sa mga paratang na sedasyon at pagtataksil sa gabi ng pag-aalsa sa Cavite noong Enero 20, taong 1872. Sina Padre Gomez, Padre Jose Burgos at Padre Zamora o Gumbulsa ay inakusahan ng mga otoridad ng Espanya na may kaugnayan sa pag-aalsa at pagtataguyod ng paghihimagsik laban sa pamahalaang Espanyol. Bago siya binitay, sinabi ni Padre Jose Burgos, "Kami ay walang kasalanan, ngunit kami ay namamatay para sa bayan." Ito ay isang pahayag ng kanyang pagmamahal sa bayan at pag-aalay ng kanyang buhay para sa kalayaan ng Pilipinas. Ang pagkamatay ni Padre Jose Burgos ay nagkaroon ng malaking epekto sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang pagsulong ng kilusang pambansa. Ang kanyang pagkamatay ay nagbigay inspirasyon sa mga Pilipino na lumalaban para sa kalayaan. Ang pag-usbong ng mga bayani. Siya ay naging inspirasyon sa mga bayani tulad ni Dr. Zelzal, Andres Bonifacio at iba pa. Ang pagkakaroon ng kalibangan.
Ang kanyang pagkamatay ay nagtulak sa pag-usbong ng kilusang pambansa para sa kalibangan ng Pilipinas. Maraming alaala kay Padre Jose Burgos sa Pilipinas, kabilang ang Monumento sa Luneta, isang monumento na itinayo sa lugar kung saan siya ay binitay. Mga gusali at kalulusan na pinapangalan sa kanya. Maraming gusali at kalulusan sa Pilipinas ang pinangalan sa kanya. Mga pesta at pagdiriwang. Maraming pesta at pagdiriwang ang ginagawa sa Pilipinas upang alalahanin ang kanyang buhay at kanyang pagkamatay. Si Padre Burgos ay nag-iwan ng mga aral na makatutulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Katapangan. Si Padre Burgos ay nagpakita ng katapangan sa harap ng kamatayan. Napatunayan niya na ang katapangan ay mahalaga sa pagtindig para sa katotohanan at katarungan. Pagmamahal sa bayan. Ang kanyang pagmamahal sa bayan ay nagbigay inspirasyon sa mga Pilipino na lumaban para sa kalayaan. Pagtindig para sa katotohanan. Si Padre Burgos ay nagtindig para sa katotohanan at katarungan kahit na ito ay mahirap. Si Padre Jose Burgos ay isang mahalagang personalidad sa kasaysayan ng Pilipinas at ang kanyang legasiya ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga Pilipino hanggang ngayon. Ang kanyang alaala ay laging buhay sa kanyang katagang iniwan sa atin na mag-aral kayo, pakinabangan ninyo ang mga paaralan ng bayan hanggang sa kung ano ang maibibigay ng mga ito. Laging maging Pilipino, isang edukadong Pilipino.